Ngayong marami na ang nasa kanilang fitness era at nahihilig sa pagbibisikleta. Ingat lagi sa kalsada at baka maaksidente o di kaya na may baka aksidente. Tulad ng lalaki ito na nabangga ng hindi lang isa o dalawa, kundi ng 3 bisikleta habang tumatawid sa daan. Hindi yung porket bisikleta binabasta-basta lang ha. Dahil makalipas ang 8 taon, si tatay lubog pa rin sa tinamong aksidente. Ang bawat bahagi ng utak ay may kanya-kanyang role. Sa kaliwa, sa kanan, sa harap, sa likod. Kung madamage, kung anuman yung bahagi ng utak na yan, yun ang damage din sa'yo. Depende. Ang pamilya Chong mula Plaridel, Bulacan. Smooth naman daw ang takbo ng pamumuhay. Kontraktor si Tatay Eduardo at nasusuportahan niya ang 6 niyang mga anak. Noong 2017, makikiramay lamang ang pamilya nila sa isang burol. Pero si Tatay Eduardo na nooy bumibili lang ng tinapay sa labas. Nabangga ng 3 bisikleta. May blood na lumabas sa ilong niya eh. Kaya sabi ko medyo hindi maganda yung tama. Nung itrinabel na po siya papuntang provincial, ayun na, nagsuka po siya ng kulay brown eh. So, dugo din yung isinuka niya. Ako mga kapuso, kung minsan nakala nating minor accident lang dahil wala tayong tinamong sugat, pwedeng mas delikado pala dahil nasa loob ng katawan ang tama. Nung ako po yung na-aksidente recently, wala po akong sugat sa labas. Pero napakasakit nung gumalaw ako dahil bali pala ang aking rib. So nasa loob po yung damage. Ang internal bleeding ay pagdurugo sa loob ng katawan ng tao. Karaniwan itong nangyayari tuwing ang tao ay nauumpog ng malakas, nabubugbog ang katawan o napuputukan ng ugat. It can be because of a blunt force or a penetrating force. Now, the thing about a skull fracture is you usually have it, although it can actually resolve on its own. So binabantayan lang natin yung fracture. Ang nagiging problem natin with a skull fracture is usually yung hematoma or yung dugo na namumuo sa loob ng ulo. Pag dumalaki yung pagdurugo sa ulo, nako-compress ang blood vessels natin that supplies blood to the brain. And when that happens, it leads to cell death. Masakit yan ka? Pag ginawakan? Dahil sa sinapit ni Tatay Eduardo, 3 buwan ang inabot bago siya nagising. At ang ulo niyang lubos na tinamaan, nabasagan daw ng bungo. Sumailalim siya sa surgery para alisin nang sa gayon ay maghilom ang namamaga niyang utak. Pero nang magising si tatay, hindi raw ito makaalala at makapagsalita. Almost 1 year bago siya makakilala. And then ang sabi po kasi talaga ng doktor, makakapagsalita siya or makakapagkamalay talaga siya once na naibalik yung bungo. Ito pong physical therapy na ito ay ginagawa araw-araw, 5 times a week, Mondays to Fridays. Going 6 years na pong ginagawa. Pero muli itong inalis nang magkaroon ng impeksyon. Makalipas ang ilang taon na pagpapagaling. Kumustahin natin si tatay? Hello tay, si Kuya Kim po ito. Kakamustahin ko lang po ang lagay niyo. Kamusta po kayo? Ito, papagalit pa. Ano naman po ang pinagkakaabalahan niyo dyan sa bahay, tay? Wala po, kakain lang. Yan nga, puro nga pahinga. Kamusta naman po ang memory niyo? Babalik na po ba? Ayos naman. Tay, magpalakas po kayo. Ano po? At maraming salamat po sa oras. Sige po. Ang buko natin ay binubuo ng 22 buto. 8 para sa ulo na tinatawag na cranial bones at 14 naman para sa muka. Ang bawat isa rito mahalaga dahil pinoprotektahan nito ang ating utak at nagbibigay hulma sa ating muka. Kaya mga kapuso, kapag nasa labas, laging tutukan ang daan. Parang disgrasya, hindi na makasalubong pa. Dami mo alam, Kuya Kim!